Teka lang madam, di makapokus eh. Electric. We are electric. We are electric. We are electric. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako ulit si Pinoy Sociologist at meron tayong magandang topic ngayon. Recently, alam naman natin may nangyaring trahedya sa Tacloban where nagkaroon ng school shooting that left students dead and injured. And mga nakaraang araw, may mga nakikita akong posts regarding banning violent video games. At meron tayong mga kababayan o mga Filipino gamers na nagde-debunk sa idea that video games or violent video games can heavily influence a minor or a child to be violent and even express this violence against other Filipinos or even among their friends. At ang ginagamit nilang example is very interesting. Wherein in the past, around the early 2000s or even the late 90s, merong gaming phenomenon na nangyayari sa Pilipinas na yung mga Filipino noon ay naglalaro talaga ng mga violent na video games tulad na lamang ng Counter-Strike, tulad na lamang ng iba't ibang version ng GTA, ng Crossfire, pero hindi naman sila na-radicalize or di naman sila nagkaroon ng matinding urge to be violent against other Filipinos, especially mga kapwa nila estudyante. Kasi hindi tulad ngayon na matindi na nga yung sense of radicalization ng kabataan, especially sa mga video games na nilalaro nila. Kasi merong disparity between the gaming culture of the past at sa ngayon. At maganda, maintindihan nga natin kung ano ba yung difference ng culture noon ng gaming culture noon sa gaming culture ngayon. Kung meron nga ba talaga. Kaya tignan natin ang difference ng dalawang generations for gaming. Pero bago yun, maganda unahan na natin na hindi totoo na may causation ang video games sa violent tendencies ng isang minor or kabataan. It all depends on the a priori upbringing ng minor before they even conduct themselves within the space of gaming or even social media. Kasi kung mahina ang foundation ng isang bata, mahina ang kanilang sariling framework na nabuo, magiging malakas talaga yung influence ng mga bad actors sa kanila kahit anong platform man yan. Kaya mahalaga maintindihan natin na yung violence ng kabataan ay hindi yan nagmula dahil simpleng nagmula lang, but rather merong factor ang social history kung bakit nga ba naging violent ang mga kabataan ngayon. Ngayon, punta tayo sa idea ng gaming culture. Pag-iisipin natin ng gaming culture noon, ano bang unang lumalabas sa isip natin? What are the first things that pops inside your head, especially if you're a relatively older gamer, when you're thinking about gaming back then? Syempre ngayon, sa generation currently, may isip nila dyan ay yung mga cellphones, mga consoles, which nag-exist naman before, but back then, ang pinaka-primary gaming avenue ng mga gamers ay mga computer shops. 'Di ba? Nakikita natin lahat yan. Meron mga computer shop sa mall, may mga computer shop sa bawat barangay, pero pa nga dyan mga account, pero pa nga dyan yung parang iconic na parang icon dyan ng cafe or something na doon ka na lang maglalagin at magpapaload ka. At meron pa dyan sa Recto, tulad ng mga iba't ibang mga high-end na mga computer shop noon na 10 piso sa isang oras, sa isang specific time frame. And ang point ko dyan is, yung gaming culture dati ay nakabase sa mga material spaces. Kasi masyado pang mahal eh. Mahal ang gaming noon eh.
Especially if you're a normal Filipino, talagang computer shop lang talaga yung avenue mo to play video games. Ngayon, pag-iisipin natin ng mga computer shop, makikita natin na yung mga gamers or mga Filipino, hindi sila isolated sa isa't isa. May mga certain spaces, barricade, may mga number pa yan. And makikita natin na even though separated yung mga tao sa kanilang mga barriers, mga positions, ay meron pa ring sense of intimacy, especially if you're gaming with your friends. Hindi lang siya basta sa chat, hindi lang siya basta sa Discord, hindi tulad ngayon, but rather back then, may mga tao nakapaligid sa'yo na nagmamonitor at nakikipag-interact sa'yo na mas mataas yung level of intimacy compared sa mga modern platforms. 'Di ba? Kaya nga iba yung feeling pag nakita mo yung jowa mo na sa video call at pag nagme-meet talaga kayo. Kasi nakikita mo siya pero wala yung natural feeling of intimacy na very natural sa tao when we interact. Nararamdaman natin yan unconsciously na may sense of intimacy and organic interactions. Unlike ngayon na very pseudo, na very parasocial na dahil lahat naka-screen na lang. Ngayon, dahil yung mga gamers noon ay kahit separated by barriers, mga numbers nila, ay may sense of regulation dahil dun Ayan ang tinatawag ni Erving Goffman sa kanyang concept of dramaturgy or face-to-face interaction na yung mga tao sa iba't ibang mga social platforms ay nag-perform in a way na hindi nakaka-disrupt sa social agreement dun sa platform na yun. Ano yung mga agreement na yun? Hindi ka dapat magwala, hindi ka dapat maging hostile sa ganung mga klaseng espasyo. Otherwise, magkakaroon ka na tinatawag na Durkheim na social sanctions. Pagtatawanan ka, aasarin ka, at papangat ang reputasyon mo sa mga computer shop. Isang malaking factor din dyan na limited lang ang oras ng mga Filipinos noon o mga Filipino gamers noon sa pag-consume ng gaming content. Dahil nga limitado lang yung oras, ay i-maximize sila yun for gaming. Not to look for other echo chambers, not to look for other online pseudo groups, not to look for weird ideologies online, but to play and satisfy their own need and wants para makapaglaro with their friends. Kasi hindi naman nila kailangan magkaroon ng echo chamber online back then Ang immediate community nila ay yung mismong computer shop. And I can bet that everyone na tambay sa computer shop ay marami silang masasabi ng mga gandang memories doon. May mga nag-aasaran, of course, may mga case nagsusuntukan, pero nakakabati din. Kasi isang solid cohesive unit ang community ng mga computer shops. And any person who has experienced spending a lot of time or investing money sa mga computer shops will say the same thing. They feel more connected with people even though nila nakakausap, especially sa mga trash-tukan. Di ba pag may event dyan na magaling mag-Dota, tinatalo na 1v5 sisirain yung lahat nagsisigawan kasi it is a social cohesive force at hindi mo pwede disrupt yung social energy ng mga espasyo na yun. Di ka basta-basta pwede magsabi ng ay, naniniwala ako sa ganitong ideology, ganito, ganyan. It is regulated by the social actors themselves sa mga spaces na yun. Kaya walang sense of practicing gunning someone down or violence noon. Hindi na-radicalize yung mga gamers noon kasi di naman nawala yung sense of community at intimacy nila sa mga kalaro nila. There is a social connection. While pag titignan natin yung gaming culture ngayon, ay karamihan sa kanila ay isolated na, especially the youth. Dahil nga delikado ang mga kalsada ngayon, be it with cars, be it with predators, be it with bad actors, parents don't necessarily let their child go outside anymore. At ang substitution nila, or ang way of coping nila para makapag-socialize ay through online platforms. And when they game, ay walang sense of regulation dyan because you can be talking to someone who is in the United States, who is in a different country, who is in a different continent, at walang social regulation sa mga Discord na dyan. Walang tamba dyan na magsasabi na, uy, itigan nyo na yan.
Wala dyan yung nagmamanage ng computer shop na papatayin yung computer mo para manahimik ka lang. At hindi na limited ang temporal interaction ng mga kabataan ngayon or gamers ngayon online. Wala nang sense of friction or social friction in a sense na wala nang gumagasgas sa nabubuong online echo chamber or ideology ng mga kabataan ngayon. Kaya, mas prone na yung gaming ngayon sa radicalization, especially if that child or minor has no strong doesn't have a strong social foundation. Kasi back then you can game pero nabubuo pa rin yung social skills mo eh. Build pa rin yung social muscle mo. But ngayon, mahirap na sabihin yan. Kasi everyone is isolated na ngayon. Wala na magsasabi na, ay, ang weird ng nilalaro mo. Na isang form of social sanctions para hindi mo nalaruin yun. Wala lang pupuri sa'yo pag naka-monster kill ka or godlike ka. Lahat ay within the convenience of our own home na yung gaming. And in our own home, we have the luxury, especially today, especially minors, to use the internet as much as we want. And dahil sa constant exposure of the same people, bad actors, and the bad weird ideologies online, and minors who are more impressionable and easily influenced will absorb all of that social information and it will build their doxa, ang sinasabi ni Bourdieu, yung kanilang taken for granted beliefs, unconscious beliefs, to the point na pag yung habitus nila, which is the everyday life ng everyday actions, everyday practices of people, ay naging hostile na sila. Kasi di naman nila alam kung anong di dapat gawin, di dapat sabihin pag ganito mga klaseng espasyo because they were isolated via online spaces. Kaya may malaking discrepancy between the gaming culture of the early 2000s, late 90s to the modern day gaming culture. Kasi before people started gaming back then, they have a very strong social foundation on what they should do and should not do. Our friends, the community of the computer shop, is the thing that regulates our behavior back then. Ngayon, if hindi monitor ng parents ang ginagawa ng anak nila online, wala nang sense of monitoring. Wala nang sense of social sanctions. Especially kung gaano naka-private ang mga kabataan ngayon. And that's the hard part. And that's what the government should be addressing. Not the video games itself, but the necessity or the demand of children or people to have spaces where they can interact with people who can regulate their behavior. Wala tayong espasyo kasi masyadong mainit. Mahirap lumabas kasi bumabaha, umuulan. It's very inconvenient to go outside. Unlike before. Traffic, crime, wala kang pambayad, lahat ng mga magandang espasyo, malamig na espasyo ay kinain na ng mga malls, ng mga private businesses. We don't have the third space for children to grow and organically build their social foundation. Unlike before, kahit mag-computer shop ka, may mga kaibigan ka pa rin. And that's the primary difference. Gamers back then are social. Gamers right now, especially the youth, are isolated. They can talk to someone from America or the other countries, but they are materially isolated. There's no one who will tell, oh, that's wrong. There's no one who's going to say, that's bad. And because social media has a tendency to embolden someone's beliefs or gaming, there are cases wherein it will become extreme. Such as yung nangyari sa Tacloban. And ayun na yung short discussion natin. Basically, kay Durkheim, kay Bourdieu at kay Goffman yung analysis pagdating sa ganyan. Maganda, tandaan natin na the social avenues that we have enables us and constrains us
kaya nga nakakapagawa, try to think about stoplights. It constrains movement to allow better movement. That's basically the idea. May red light, ihinto muna para mas maging maayos yung daloy. And that's the same on how social platforms, social avenues regulates the actions and rebuilds the habitus or the personality of a person. And ayun lang. Magandang hapon sa inyong lahat.